Ikawalong kabanata, Mga Alaala. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Binagtas, tinahak, lulan, sakay, pinawi, inalis, karwahe, sasakyan na hila-hila ng kabayo, kagalakan, kasiyahan, kareta, kariton, lumalatay, bumabakat, bako-bako, sira-sira, marikit, maganda, naparam, naglaho, kamangmangan, walang alam. Habang masayang bumabagtas ang kalesang sinasakyan ni Crisostomo sa isang buhay na bahagi ng Maynila, ay unti-unting napawi ang kanyang lungkot dahil sa liwanag ng araw. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, biglang bumangon sa kanyang diwa ang isang alaala. Napansin niya ang hindi humuhupang pagkaabala ng lungsod, ang mga kalesa at karumata na walang tigil sa paglalakbay, mga taong nakasuot ng iba't ibang kasuotan tulad ng sa mga Europeo, Inchik at Pilipino, pati na rin ang mga babaeng naglalako ng bungang kahoy at mga lalaking hubad-baro na nagpapasa ng mabibigat na karga. Natanaw rin niya ang mga ponda at restoran, mga karitong hila ng mababagal na kalabaw, at maging ang isang bilanggong patay sa ilalim ng isang kariton malapit sa dalawa pang bilanggo. Sa kanyang patuloy na pagmamasid, napansin niyang walang ipinagbago ang punong talisay sa San Gabriel, ngunit para sa kanya, lalo pang pumangit ang eskolta. Nakita rin niya ang mga magagarang karwahe na karamihan ay sinasakyan ng mga antok na kawaning patungo sa kanilang mga tanggapan at pagawaan, pati na rin ang mga Chino at tahimik na praile. Isa sa mga paring nakasakay sa karwahe ay si Padre Damaso na may nakakunot na noo. Sa isa pang karwahe ay nakita niya si Kapitan Tinong kasama ang asawa at dalawang anak na babae na masiglang bumati sa kanya. Pagdaan niya sa Arroceros, ngayon ay CM Recto, naalala niya ang pagawaan ng tabako sa lugar na iyon at ang pagkakataong nahilo siya noon dahil sa matapang at masangsang na amoy niyon. Sa pagsapit niya sa Hardin Botaniko, saglit na napawi ang kanyang masasayang gunita. Pumasok sa kanyang isipan ang pagkakaiba ng mga hardin sa Europa na puno ng kagandahan at alindog na nakaaakit sa mga namamasyal. Muli niyang itinuon ng tingin sa malayo at nasilayan ng matandang Maynila, napalilibutan ng makakapal at nilumot ng mga pader. Nang matanaw niya ang bagong bayan, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga aral na iniwan sa kanya ng kanyang gurong pari bago siya tumulak patungo sa ibang bansa. Una, ang karunungan ay para sa tao, ngunit natatamo lamang ito ng may pusong tunay na nakauunawa. Ikalawa, kailangang pagyamanin ng karunungan upang maipasa ito sa susunod na salinlahi. At ang ikatlo, ang mga dayuhan ay nagtungo sa Pilipinas upang humanap ng ginto, kaya't marapat lamang na pumunta rin siya sa kanilang bayan upang magkaroon ng karunungan at edukasyon.